Isang galit na aso ang sumugod papalapit sa batang babaeng naglalaro. Natakot ang bata at umiyak ng malakas. Ang pag-iyak niya ay nakapukaw sa atensyon ng isang golden retriever na malapit doon. Walang pag-aalinlangan. Lumapit ito. Tumayo sa harapan ng bata. At hindi pinayagang makalapit pa ang galit na aso. Kaya naman nagkaroon ng panahon ng mga matatanda para buhatin ang bata. Ang may-ari ng asong mabagsik na malapit doon ay napansin din ang sitwasyon. Pero hindi lang siya hindi huminto, kundi kumuha pa ng isang pirasong kahoy. Na walang salita, pinukpok ang asong-aso. Ang mga tao sa paligid na nanood ay nabulagta. Pero walang isa man sa kanila ang nagsalita ng makatarungan. Sa halip ay kumuha pa sila ng cellphone at ipinost sa social media. Pagkatapos ng ilang sandali, isang lalaki ang hindi na nakatiis. Lumapit siya at hinayla ang may-ari ng aso. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan niya ang mga bata? Samantalang ang aso, ang hari ng aso, ay sinamantala ang pagkakataon at tumakas ng pilay. Mabilis. Isang video na may pamagat na matapang na aso nagligtas ng bata. Ngunit pinagtulungan at binugbog ng malupit, kumalat sa internet. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit para sa aso. May isang netizen na nagsabi, nakita na niya ang aso na ito na nakatayo sa pantalan 2 taon na ang nakakaraan. Parang may hinihintay. At tama ang sinabi ng taong ito, hindi lang niya alam. Isang aso itong search and rescue na may maraming nagawa. Nakatayo lang doon para hintayin ang retiradong handler nito. Dati, isa lamang itong maliit na aso na hindi pinapansin sa puppy mill ng mga working dogs. Noong araw na iyon, dumating si Sundalo Duang KY sa puppy mill para pumili ng tuta. Ang lahat ng mga aso ay masigasig na lumapit, pero siya ay nagtatago sa isang sulok at ayaw lumabas. Lalo pang nagdulot ito ng pagka-curious kay Duang KY. Pagkatapos magtanong, nalaman niya na ito ay anak ng isang working dog na may mga nagawang kabutihan. Namatay ang ina nito habang nasa tungkulin, mga ilang araw na ang nakakaraan. Kaya naman, palagi itong umiiwas sa mga estranghero. At ayaw kumain ng kahit ano. Naawa siya rito. Sinubukan ni Yang Chi na pakainin ito ng kaunting pagkain para sa aso. At hindi niya inaasahan na kakainin ito ng aso ng walang pagtutol. Natuwa si Yang Chi. At nagpas siyang gawin itong aso para sa search and rescue. Sa daan pa uwi, ang aso ay naging mausisa at nilalaro ang kampanilya sa sasakyan, na nagbigay ng tunog na Lenken, Duang KY. Agad sumigaw ng aso. Aso. Aso, sa harap. Hindi inaasahan, sa gitna ng daan. Duang KY biglang nakatanggap ng balita na ang lola niya ay malubhang may sakit, kaya't napilitan siyang ipasapan samantala si Tentang sa tagapagturo. Samantalang ako naman ay nagmamadaling umuwi para dalawin ang aking mga mahal sa buhay. Isang bagay na ikinatuwa ni Tentang. Tumalon siya sa sasakyan, at sinubukang sundan si Duang KY pauwi. Huminto ka. Tentang, sundin mo ang utos ng team leader natin. Babalik din ako agad. Malungkot na tinitingnan si Duang KY habang umaalis. Si Tentang rin ay malalim na inukit ang pantalan na ito sa kanyang isipan. Pagdating sa fire station, nagkaroon si Tentang ng sariling aso. Ang pagkain ay mas mabuti na kaysa dati. Ngunit hindi pa rin ito masaya. Dahil ang ibang mga aso ay may mga tagapagsanay na nagdadala sa kanila para mag-training. Samantalang siya, araw-araw ay kailangan lang magpahinga sa araw. Para sa isang aso na may mga mithiin at ambisyon. Isang matinding paghihirap ito, ngunit wala siyang magagawa hanggang sa araw na iyon. Desisyon ni Yang Chi na kanyang inaasam-asam araw at gabi. Lumalabas na si Yang Chi ay hindi rin mapakali tungkol kay Ding Dang. Kaya pagkatapos niyang matapos ang mga gawain sa bahay, paulit-ulit na bumalik sa team ng walang tigil. Pagkatapos bumalik ni Yang Chi, si Ding Dang ay kusang loob na sumali sa pagsasanay. At hindi siya nabigo kay Yang Chi. Isang beses lang ang pagsasanay sa bawat item. Madali niya itong natapos. Dahil dito, labis na natuwa si Yang Chi, na napagtanto niyang hindi siya nagkamali sa pagtingin kay Ding Dang. Isang tao at isang aso, mas lalong nagkakasundo. Mabilis pagkatapos ng ilang buwang mahirap na pagsasanay. Naghihintay na si Tentang para sa kanyang pagsusulit sa pagtatapos. Kailangan lang niyang malampasan ng maayos ang pagsusulit na ito at magiging isang magiting na aso ng rescue. Sa simula, mahusay na ipinakita ni Tentang. Kahit pa umakyat siya sa sirang hagdang-hagdang o maghanap ng mga taong na-trap, madali niyang natapos ang mga gawain. Pero nang dumating ang huling bahagi, ang pagtalon sa pamamagitan ng apoy, tumigil siya at hindi umusad. Kahit anong panghikayat at suporta ni Duang KY, hindi pa rin siya kumilos. Upang matulungan si Tentang na malampasan ang takot sa apoy, itinali ni Duang KY ang sarili sa likod ng apoy.
Tentang, pakitulungan ako. Tingnan mo ang tagapagsanay na napapaligiran ng malaking apoy. Gustong-gusto ni Tentang na tumulong sa'yo. Pero ang takot niya sa apoy na likas sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng takot na magpatuloy. Kaya't paikat-ikot lang siya sa parehong lugar. Hindi inaasahan na ang apoy ay kumalat sa gilid, at sumabog palabas. Ang apoy ay agad lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang mga kasamahan sa gilid ay nagplano ng magpatuloy upang patayin ang apoy. Ngunit pinigilan siya ni Duang KY gamit ang isang titig, dahil naniniwala siya na TH. Si Tang ay naging isang sertipikadong search and rescue na aso. Ngunit alam ng lahat na walang nais na gamitin sila. Ngunit nais nilang maglaro. Di mali. Isang lindol na may lakas na 8.0 ang yumanig sa buong mundo sa Shaoquan. Ang istasyon ng bumbero kung saan nagtatrabaho si Yang Chi ay agad na nagtungo sa pinangyarihan. Ang bumungad sa kanila ay mga sirang bubong at pader. Maangin ang paligid na nagpahirap sa paghinga ng lahat. Ngunit ang mga bumbero ay handa na rin. Ayon sa utos ng kapitan ng koponan, agad na nagdala ang mga sundalo ng mga aso para sa rescue operation. Nakibahagi sa paghahanap ng mga tao, kaya't agad na nagbigay ng alarma kay Duang KY, at nalaman na may isang matandang lalaki na natrap sa ilalim. Sa pagsusumikap ng dalawang bumbero, ang matanda ay agad na nailigtas. Salamat po sa inyo na iniligtas ninyo ako, Ginoo. Hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin. Ang dapat ninyong pasalamatan ay ang mga search and rescue na aso. Pagkarinig sa mga salitang ito, ang matandang lalaki ay naghalo-halong emosyon. Dahil sa mga sandaling ito, ang bagay na kinauupuan ni Tentang. Ito ang karatula ng tindahan ng karne ng aso na pinagmulan ng negosyo ng matanda ng mahigit 30 taon. Kakalabas lang nila ng matanda mula sa loob, nang muling magkaroon ng aftershock. Nagwasak, nang magising ka, napagtanto mong ikaw ay nakahiga na sa ospital, bagamat maswerteng napanatili ang buhay. Ngunit ang iyong mga paa ay nasaktan at hindi na maibabalik. Ngayon, nakahiga si Dingdang malungkot sa tabi ng kanyang kama. Dingdang! Hindi mo kasalanan. Sinubukan niyang magbigay ng mga salitang nakakaaliw. Ngunit hindi mapigilan ng mga luha mula sa mga mata na pamatak dahil sa malubhang pagkakasugat niya. Ang mga pinuno ng mataas na antas ay nagtakda na makauwi siya ng maaga. Huling gabi bago umalis, planong samahan ni Yang Chi si Dingdang sa huling pagsasanay. Pero napagtanto niyang hindi na niya kayang makasabay sa bilis ni Dingdang. Ilang beses siyang nadapa dahil dito. Kaya naman pinili na nilang itigil ang pagsasanay. At naglaro na lang sa training ground buong gabi. Ginugol ang huling sandali na magkasama. Kinabukasan, bago umalis si Duang KY, ibinigay niya ang opisyal na tanda kay Tentang para sa kanyang mga kasamahan. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, si Tentang ay itinuring na siyang amo. Kaya, kahit gaano pa kahirap ang paghila ng mga kasamahan, ayaw pa rin itong sumunod, at nagtatago pa sa koral ng mga aso at nagtatampo. Si Tentang, malapit na akong umalis, hindi mo ba ako susundan? Dinala ko na ang tao sa paaralan ko, pero yung kailangang umalis, kailangan talagang umalis. Nang maghanda si Duang KY na sumakay at umalis, si Tentang ay umiiwas at ayaw makipagkita. Bigla na lang siyang tumakbo palabas. Hinawakan niya ng mahigpit ang dahilan ng pag-alis ni Duang KY at ayaw bitawan. Bagamat si Duang KY ay labis na malungkot, pero ang bawat salo-salo ay may katapusan. Sa huli, siya ay matapang na sumakay sa sasakyan. Tinutok ang tingin kay Duang KY habang palayo ito. Si Tentang ay nagpa siya na kumalas mula sa mga braso ng guro. Walang pakialam, tinulungan niyang habulin ang sasakyan. Alam niyang ito ang huling paghihiwalay. Marahil ay magpakailanman. Pamatak na ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya kayang lingunin kahit isang beses. Sa wakas, ubos ang lakas ni Tentang, at tanging makakaya lang ay manood, habang ang sasakyan na may sakay na si Duang KY ay unti-unting nawala sa kanyang paningin. Mula nung araw na iyon, hindi na gaanong masigla si Tentang gaya ng dati, nanatili itong nakahiga sa kanyang kinatatayuan araw-araw. Hindi na lumalabas para maglakad-lakad, at hindi na rin sumasali sa pagsasanay. Ang bagong tagapagsanay ay paulit-ulit na nagpayo, ngunit parang hangin lamang ito sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla nitong natuklasan na may isang dalandan sa lupa. Natuklasan niyang ang supplier
ng kantin ang may takot na mabitawan ito. Naalala niya ang sinabi ni Yang Chi sa kanya. Ang bayan nila ay sagana rin sa mga dalandan. Kaya agad na nagkaroon si Dingdang ng isang mapangahas na ideya. Kaya habang walang nakakapansin, tahimik siyang sumakay sa sasakyan ng supplier. At sa hindi malamang paraan ay nakawala sa mga rescuer. Pagkalabas ng lungsod, pumunta siya diretso sa highway. Matapos maglakbay ng kalahating araw, tumigil ang sasakyan sa isang maliit na bayan. Habang ang driver ay nagbababa ng kargamento, mabilis na bumaba si Tentang mula sa sasakyan at sumama sa agos ng tao. Sinubukan niyang hanapin ang mga bakas ni Doang KY sa banyagang lungsod na ito. Pero mula tanghali hanggang gabi, hindi lang ako nakapag-ani ng kahit ano, kundi nakasalubong ko pa ang 2 taong kakaiba. Nakakatakot ang mga itsura nila at may hawak pang mga armas. Agad na na-realize ni Tentang na mga mangangalakal ng aso sila. Kaya naman agad siyang tumakbo. Pero dahil hindi niya kabisado ang daan, napakabilis, naipit na ito sa isang masukal na daan. Hindi makausad. Nang handa ng atali ng mga mangangalakal ng aso upang dalhin ito, biglang sumulpot ang isang matandang babae. Hoy, ano ito? Kahit aso, tingnan ninyo muna ang may-ari, sabi ni Aling Tim na may pagbabanta. Napilit ang 2 mangangalakal ng aso na tumakas. Pagkatapos ay dinala ni Nanay Lin si Tentang sa loob ng bahay. Dito lang napansin ni Tentang na may isang malaking asong may gintong balahibo na nakakadena sa loob ng bahay. Sa una, hindi niya ito pinansin. Akala niya kapwa aso siya, na inampon ni Nanay Tim ng mabuti. Pero kinabukasan ng umaga, ginaisan siya ng isang matamis na amoy. Pagtakbo niya, natuklasan niyang may niluluto si Aling Lila sa kusina. Akala pa ni Dingdang ay masarap na pagkain ang inihahanda para sa kanya, hanggang sa makita niya ang sariwang dugo sa lupa at ang kwentas na nakakalat sa gilid. Sa kanya napagtanto, ang niluluto pala sa kaldero ay ang malaking aso niyang kulay gold na nakita niya kagabi. Kaya hindi na niya tinawag si Aling Lila. Tumakas na siya agad palayo sa bahay. Ngunit hindi inaasahan na ang mga mangangalakal ng aso ay hindi pa umalis. Patuloy na nagmamasid sa dulo ng kanto. At ganun nga, ibinente siya sa isang tindahan ng karne ng aso. Tumingin siya sa lumalangoy na dugo sa lupa. At ang taong nagbabalat ng aso ay dahan-daang lumapit sa kanya. Si Ding ay natatakot at sumisigaw ng malakas. At hindi inaasahan, lalo pang nagpagalit ito sa kalaban. Agad na tinawag ang isa pang kasamahan. Pinagsama nilang hilahin si Tentang. Handa na silang gawing tinola siya. Tumigil kayo. Tatay, bakit tatay nandito? Sabi mo pupunta ka sa Tranangkan, hindi mo man lang sinabi sa akin, para sana makapunta akong sunduin ka. Ang dumating ay ang tatay ng aking asawa, at siya rin ang tao, na nailigtas ni Tendang sa Vienzine kalahating taon na ang nakalipas. Pero hindi sila nagkakakilala sa isa't isa. Alam mo ba na may ama ka? Anong sinabi ko ilang araw na ang nakalipas sa telepono? Hindi ba't sinabi kong isara na ang tindahan na ito? Nalaman ko na mula nang mailigtas siya. Isinara na nila ang tindahan ng karne ng aso at naging eksperto. At nagsimulang magtrabaho sa pangangalaga ng mga aso. Kamakailan lang, narinig ko mula sa mga kaibigan. Nalihim na ginagawa ng anak ko ang dati niyang trabaho. Kaya't espesyal mula Vienzine papunta dito. Sa matinding pag-iinterbensyon ni Ginoong Lau, hindi na makakaila ang may-ari na kailangang isara ang kanyang tindahan ng karne ng aso at pakawalan ng lahat ng mga aso. Nag-organisa ang matandang lalaki ng isang palengke para sa pag-aampon ng mga asong gala. Samantalang si Ten ay masunurin, kaibig-ibig, ay agad na naampunan sa daan patungo sa tahanan ng kanyang mag-aampon. Si Ten ay tahimik na tahimik at patuloy na pinagmamasdan ng mga lansangan sa labas. Ngunit habang si Ten ay dumadaan sa isang plaza, bigla itong tumahol ng malakas. Dahil malabo nitong naaalala ang araw na inampon siya, bumaba siya mula sa sasakyan at bumili ng tubig dito. Inakala ng may-ari ng aso na gusto niyang magbawas. Kaya pinahinto ang sasakyan at binuksan ng pinto para makapag-CR siya. Ngunit hindi inaasahan, habang pababa si Ten, hindi na siya lumingon at naglaho sa gitna ng mga tao. Habang ang mga proyekto sa gilid ng kalsada ay nagiging pamilyar, si Ten ay lalong naging kinakabahan. Habang naglalakbay, hindi siya naglakas loob na magpabeya kahit kaunti. Natatakot na mawalan siya ng kahit anong pahiwatig. Hanggang sa dapit hapon, doon siya tumigil sa tabi ng isang pantalan. At titig na titig siya sa karatula sa pantalan. Nagmumuni-muni dahil sa pantalan na ito sa harap niya. Ito ang lugar kung saan dapat tumigil ang unang paghihiwalay namin. At mula sa araw na iyon, si Ten ay laging naghihintay sa pier na ito. Kung gutom siya, binabaligtad niya ang mga basurahan. Naghahanap ng tira-tirang pagkain para makakain. Kung nauuhaw naman, umiinom siya ng maruming tubig sa daan. Ang natitirang oras ay ginugugol niya na parang isang estatwa. Nakaupo at walang kibo sa pier. Naghintay siya mula sa simula ng tagsibol hanggang sa malamig na taglamig. Sa panahong iyon, maraming mabubuting tao ang nais mag-ampon sa kanya. Ngunit tinanggihan niya silang lahat ng diretso. Akala nila mananatili siya rito
hanggang sa walang hanggan. Hanggang isang araw nakita niya ang isang mabagsik na aso na sinusubukang atakihin ng isang batang babae. Bagamat matagal nang umalis sa puwersa ng bumbero, ang kabutihang loob niya ay nag-udyok sa kanya ng walang alinlangan. Nang maagap na nahadlangan ng mabangis na aso at nailigtas ang batang babae. Ngunit ang may-ari ng aso ay hindi makatwiran at binugbog ito ng husto. Malinaw na nakita ng mga taong nanonood kung gaano ito katapang na nagligtas ng buhay. Ngunit walang sino man ang nagsalita ng katotohanan. Sa halip, lahat sila ay kumuha ng telepono at nag-post. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaki ang hindi na nakatiis. Lumapit at hinayla ang aso pabalik. Anong nangyari? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan nito ang bata? At si Tintang naman, ginamit ang pagkakataong iyon at tahimik na tumakas. Pagkatapos ma-upload ang video sa internet, agad-agad, nagdulot ito ng kaguluhan sa online. Sabay-sabay na kinundena ng mga netizen ang may-ari ng agresibong aso bilang isang walang kwentang tao. Kasabay nito, nakita rin ni Yang Chi ang video na ito. Ang likod na yon ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi siya sigurado kung si Ding Dang yon. Kaya tinawagan niya ang mga kasama niya. Sinabihan silang magpadala ng ilang larawan ni Tintang. Nakita ng mga kasama niyang hindi na nila kayang itago, kaya sinabi na nila ang buong kwento. Duang KY. Kung ganon, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nagsinungaling ako sa iyo. Si Tintang. Nawala na si Tintang. Alam ko ang nararamdaman mo para sa kanya. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Elm Fong, sabihin ko sa iyo, kung hindi ko matagpuan si Tintang, hindi ka makakalusot sa akin. Pagkatapos ng tawag, agad na tumakbo si Duang KY papunta sa pantalan. Ngunit hindi niya nakita si Tintang kahit saan. Narinig niya sa mga tao sa paligid na si Tintang ay naghihintay na doon sa loob ng 2 taon na. At ilang araw na ang nakakaraan ay iniwan siya ng kanyang mga kasama. Nasaktan ng puso ni Duang KY sa kanyang narinig. Hinanap niya ito sa lahat ng dako at tinanong ang maraming tao. Ngunit nang dumating ang gabi, wala pa rin siyang nakuha. Sino ba ang nakakaalam? Nang araw na yon, pagkatapos makatakas ni Ding Dang ay aksidenteng nahulog siya sa ilog. Mabuti na lang at nailigtas siya ng mag-ama na mangingisda. Nakita nilang malubha ang sugat ni Ding Dang. At wala namang gamot sa bangka, kaya pagkadating sa Pampang, ang lalaki ay inakay si Tintang at tinangkang dalhin siya sa ospital. Kamangha-mangha, nakasalubong nila si Duang KY sa isang hagdang-hagdang palace. Ngunit nung mga sandaling iyon, si Duang KY ay nakayuko at tumatawag. Hindi alintana ang mga tao sa paligid, kaya't magkasabay silang dumaan sa isa't isa. Marahil ay naamoy ni Tintang ang amoy ni Duang KY. Nahihirapang itaas ni Tintang ang kanyang ulo. Nakita niya ang pamilyar na likuran. Hindi na niya napigilan ang pag-alaala sa puso niya. Pilit niyang inangat ang kanyang sugatang katawan. Tumalon siya mula sa basket at nagmadaling tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Yang Chi. Ngunit si Yang Chi ay walang kamalay-malay na ang aso niyang si Ding Dang ay sumusunod sa kanya. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at umalis. Kahit napagod na si Tintang, patuloy pa rin siyang nagpipilit. Umaasang maabyutan si Duang KY, pero hindi alam ni Duang KY. Sa halip ay pinabilis pa ang takbo. Matapos makasunod ng ilang distansya, napagod si Tintang at napilitan tumigil. Ngunit hindi siya sumuko. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, muling tiniis ang sakit. Maghapak patungo sa kalsada. Ginamit ang kasanayan sa paghahanap ng tao na natutunan sa mga bumbero. Naglalakad at nagpapahinga. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang sasakyan ni Duang KY. Dahil wala si Duang KY sa loob ng sasakyan. Pero kahit papaano ay natukoy na malapit si Duang KY. Kaya hinanap nito ang amoy at pumunta sa nayon. Ngunit dahil hindi pa gumagaling ang lumang sugat, dagdag pa ang ilang araw na walang patak ng tubig. Naubos na ang lakas nito. Hindi na ito makakayanang magpatuloy pa. Nang magdilim, bumagsak ito sa lupa. Sa pagitan ng gising at tulog, ang mga alaalang lumipas ay parang pelikula. Nagsisilabasan sa isipan niya. Ang masasaya at malulungkot na alaala ay lumilitaw sa kanyang harapan. Sa kalabuan, parang nakita niya si Yang Chi na papalapit sa kanya.